Hey guys, welcome to our video. For today, papakilala natin yung Zentrals Trading Manager and i-explain natin kung paano ba dapat ito gamitin. Okay, so first thing, ipakita natin kung paano ito i-install sa inyong chart. All you need to do is just to click the EA, okay, nakalagay yan dito sa gilid, Zentrals Trading Manager, and i-drag nyo papunta sa inyong chart. Okay, now lalabas itong portion na ito. All you need to do is just to click Allow Algo Trading. Okay? Pag-click nyo nyan, alright, lalabas na ngayon dito sa taas yung Zentrals Trading Manager. Now, ang next na gagawin nyo is i-make sure nyo na naka-turn on yung Algo Trading dito. Okay? Huwag nyo kakalimutan yan kasi kapag hindi nyo ginawa yan, hindi gagana ng tama yung ating Zentrals Trading Manager. Okay? Next, punta tayo dito sa portion na ito. Kung mapapansin nyo, meron tayong profit and meron din tayong loss dito. Now, ginawa natin itong mas beginner-friendly para maintindihan nyo agad kung magkano yung kikitain nyo and kung magkano yung itataya nyo. Okay? For this example, naglagay tayo ng 5 sa profit and 3 sa loss. Ibig sabihin, kapag nag-trade tayo, ang gusto kong target for today or ang gusto kong kitain for today is $5. Okay? Now, dito naman sa loss, ang gusto kong i-risk for today is $3 lang. Okay? By doing that, alam na agad ng mga baguhan na, okay, kapag tinamaan ito, kikita ako ng $5. Or kapag natalo ako, talo agad ako ng $3. Mas madaling intindihin, di ba? Okay, so kapag meron na kayong value na nilagay dito, all you need to do is just to save settings. Okay? Lahat ng changes na gagawin nyo dito sa side na ito, kailangan yung save settings para ma-update yung ating system. Okay? Now, ipakita natin sa inyo. Let's say gusto nating bumili ng Bitcoin. Once I click buy, tingnan nyo anong mangyayari. There you go. Okay, anong nangyari? Gumawa agad ito ng mga linya doon sa taas. Okay, punta tayo sa lower time frame para mas makita natin. Okay, ayan, gumawa agad ito ng linya. Tingnan nyo kung ano yung value. Okay, tingnan nyo. $5 yung ating take profit. Yan yung value dito. Okay? Dito na naman sa kabila, $3 yung ating loss. Yan yung value dito. Okay? So by doing that, alam mo na kaagad yung magiging profit and loss mo. Automatic na yan. Kapag nag-click ka ng buy or kapag nag-click ka ng sell, lalabas agad yan. Ipakita natin sa sell. Okay, kung mapapansin nyo, sa sell naman, okay, ganun pa rin. Ito, $3, ito, $5. Okay, so either you click buy or either you click sell, mag-a-update yan. Okay, so sir, pwede mo bang ipakita na baguhin yung function? Yeah, sure. Okay, let's say gusto mong profit is 10. Ito naman, gusto mong loss is, let's say, 5. Okay, $5. Save settings. And kung mapapansin nyo, nag-adjust din siya. Okay, tingnan natin ngayon. Ayan, nagbago na. $10 na yung gusto mong profit and yung gusto mong loss is $5 lang. So by just simply clicking the save settings button, mag-a-update din siya. Okay, mag-a-update din yung position mo. Now sir, let's say gusto kong pataasan pa yung aking take profit. Let's say gusto kong ilagay somewhere here. Pero kung mapapansin nyo, bumabalik yung position. Bakit nagkakaganon? Kasi guys, nakalock pa ngayon yung value ng ating take profit and stop loss dito. Kung gusto nyong baguhin yan or kung gusto nyong i-drag and drop, ang kailangan nyo lang gawin is i-place nyo yan into 0. Okay? And then save settings. Alright? Once na-save nyo na yan sa settings, pwede nyo na yang i-drag and drop sa areas na gusto nyo. Okay? Ayan. Nakalock pa kasi yung kanina kasi may value. Na kung gusto nyo ibalik ulit sa $10 na profit and let's say $5 na loss, ayan, all you need to do is just to click save. Ayan. At mag-update na ulit yan. Okay, gets ba? Next, puntahan naman natin ngayon yung ating close buy order dito. Okay, kung mapapansin nyo, nag-buy tayo kanina, right? Ito yung binili natin, okay? Now, let's say napakaraming buy ang ginawa mo. Nag-order ka ng napakarami, okay? Itaas natin ito para mas makita nyo. Ayan, kung mapapansin nyo, marami ka ng buy orders dyan. Usually, ang nangyayari, kapag gusto mong i-close yung buy order mo, iisa-isahin mo pa yan, okay? I-close mo yung buy, ayan. I-close mo yung mga areas na yan, ayan. And which is napaka-hassle, right? Now, ginawa natin itong button na ito para isang click mo na lang lahat ng buy orders mo dyan, pwede nating i-close. Pakita natin sa inyo, close buy orders. Ayan, automatically, ang naiwan na lang is yung sell. Okay, ganun din sa sell. Okay, let's say, damihan natin. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Okay? Again, kung manual nyo yung gagawin, medyo mahirap.
Okay, kasi napakarami nyo ng orders dito. Pero with just one click of a button here, okay, let's say i-close natin lahat ng sell order. Ang matitira na lang dyan is buy. Okay, tingnan nyo. Ang natira na lang is buy orders. Lahat ng sell orders na close na. Okay, close rin natin yung buy orders. Tingnan nyo anong mangyayari. Ayan, lahat na close na. Gets nyo ba? Yan yung purpose ng close buy order and close sell order. So, pag-usapan naman natin ngayon yung close wins and close losses na gumawa tayo ng maraming example. Okay, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Ayan. Next, ang gagawin natin is hihintayin natin ngayon na magkaroon ng different profit and losses itong area na to. Okay? Now, kung manual yung i-close yung mga winning position nyo, ang kailangan yung gawin is isa-isahin lahat ng color blue dyan. Okay? Which is napaka-hassle, magte-take time. Wherein, ang kailangan nyo nalang gawin is i-click itong nandito, okay? Let's say close wins. Ibig sabihin, isi-secure na natin lahat ng ating panalo dyan at ang matitira na lang ay yung mga color red. Okay, click natin, close wins. Ayan, ibig sabihin, lahat ng panalo mo ngayon, na-secure mo na. Ang natira na lang yung mga talong trades mo. Okay? Damihan pa natin. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Now, ipakita naman natin itong close losses orders. Kung mapapansin nyo dito, may mga different profit na dito. May talo, may panalo. Let's say, ang gusto nating i-close ay lahat ng talo. So, i-click lang natin ito. Close losses. At ang matitira na lang dyan ay yung mga panalong trades mo. Okay? Hindi mo na kailangang i-close yung mga losses or wins mo one by one. Okay? Pakita ulit natin. Close wins. Okay? Kasi lahat panalo na dyan. Close wins. Ayan. So, na-close na siya with just clicking a button here. Okay? Napaka-easy, right? Now, dito naman sa close wins and half natin and close losses and half natin, ang idea nito is kapag bumili kayo ng asset na yung lot size ay divisible by 2. Let's say, for an example, 0.02, 0.06, 0.04, something like that. Okay? Anything na yung volume niya or yung lot size niya ay divisible by 2. Kung mapapansin nyo dito, kapag pinili natin yung close wins and half, okay, lahat ng winning trades, ayan, let's say for an example ito, okay, this is a winning trade pero yung lot size niya is 0.04. Kapag na-click natin yan, close wins and half, tingnan nyo nung mangyayari, okay, nabawasan ngayon siya, naging 0.02 na. Ganun din doon sa mga winning trades na nakikita nyo dito, okay, nabawasan yan ngayon. Close wins and half natin ulit, okay, close wins and half, there you go, okay, so 0.01, 0.01 na lang yung mga natira kanina, okay, so nagbago na kasi yung position natin. Now, let's say close losses and half. Okay, lahat naman ng talo ngayon natin dito, bawasan natin ng half. Tingnan nyo anong mangyayari. Ayan, nabawasan ng half. Lahat ng trades nyo dito na divisible by 2, pwedeng matrigger yung close wins and half and close losses and half. Okay? Ayan. Now, pwede pa ba nating bawasan yung 0.01 by 2? Hindi na. Okay? Yan yung pinakamababa. Ibig sabihin, kapag naklik natin yung close wins and half and close losses and half, wala nang magbabago dyan kasi hindi na ito divisible by 2. Okay? So, yung idea nito is para ma-secure nyo ng half yung inyong panalo or para makat nyo ng half yung inyong mga losing position. Gets nyo ba? Alright, now ipakilala naman natin ngayon itong ating trailing function. Okay, so let's say bili tayo kay Bitcoin. Okay, so automatically gumawa ito ng $3 na loss and $5 na profit based sa nilagay nating value dito. Okay, now i-turn on naman natin ngayon itong ating trail. Okay, kung mapapansin nyo, gumawa ito ng orange line. Now, ang idea nito is kapag yung presyo ay tumama doon sa orange line na yan, itong stop loss na dito, okay, na nakalagay dito, susunod yan ngayon sa current price. Ayan, kung mapapansin nyo, kapag paakyat ng paakyat yung presyo, aakyat din ng aakyat yung ating stop loss. Yan yung tinatawag nating trail, okay? Na kapag pabagsak yung presyo, hindi siya gagalaw. Ibig sabihin, masisecure niya or masisigurado niya na yung inyong profit. Okay, tingnan nyo. Kung aakyat siya, gagalaw rin siya pataas, no? Kung bababa siya, hindi gagalaw yung ating trail. Ibig sabihin, mas malaki yung potential na magiging panalo nyo dito sa trailing stop. Okay? Instead na yung stop loss nyo ay nakalagay lang sa isang area,
Eto naman siya, susunod at susunod siya according to your bias, no? Ayan, kung mapapansin nyo, paakyat pa ng paakyat hanggang sa hintayin natin na matrigger ito. Okay, mukhang matitrigger na. Uy, hindi pa. Ayun, na-trigger na nga. So kung mapapansin nyo, instead na maliit lang yung pwede nating kitain, pwede tayong kumita ng mas malaki gamit ang ating trailing function. Okay? Pakita pa natin. Let's click buy. Okay, buy tayo ulit. Tapos, turn on natin ulit. Okay, turn on, trailing on. Alright. Now, next question. Sir, isang beses mo lang bang pwedeng gamitin yung ating trail function? Hindi. Okay, you can use it as many times as you want. Okay, let's say buy tayo. Gagawa yan ng panibagong orange line. Ayun, mas kumapal na yung ating orange line doon. Okay, let's say hintayin natin na bumaba pa yung presyo. Ay, hindi na bumaba. Umakyat na. Tingnan natin guys ha. Pwede pa tayong magdagdag. Okay? According to your will, according sa gusto mo, ayan, gumawa ulit siya ng panibagong orange line. Oops, hindi pa rin nangyari, so dagdag tayo. Okay. Ayan, gumawa tayo ng panibagong trailing stop. Ayun ako, pababa pa rin yung presyo. Dagdag pa tayo guys, para lang mapakita sa inyo. Okay. Ayan, para lang mapakita sa inyo na pwede kayong mag-multiple position dito. Okay. At gagawa yan ng orange line. Okay, tingnan natin kung hanggang saan yung ibababa niya hanggang sa mahuli natin yung kanyang pag-akyat ulit. Ayan, pagmasdan nyo, let's hope na umakyat na yung presyo para mapakita natin na maayos yung trail. Lapit na. Ayan, napapansin nyo na trigger na. And sumusunod na ngayon yung mga stop loss. Okay, kung paakyat yung presyo, aakyat rin at aakyat yung mga stop loss na yan. Yan, pansin nyo? Ganyan yung idea ng ating trailing stop. Okay? Tingnan yung kinikita natin dito. Ayan. Alright? Mapapansin nyo, masisecure na ngayon yung inyong panalo. Okay, let's see kung aakyat pa. Akyat mo pa hanggang sa matrigger lahat yung orange line. Itong si Bitcoin, masyadong pakipot. Konting orange line na lang yan, hindi pa matrigger. At ayun na nga guys, na-trigger na lahat ng ating orange line. Kung mapapansin nyo, sumusunod na lang ngayon yung ating mga stop losses. Okay? Yan yung value ng ating trailing stop. Okay? Ayan, sunod lang din sila. Ang cute tingnan. Okay? Habang paakyat, aakyat din. Okay? Kung pababa, hindi na sila gagalaw to secure your profits. Okay? Kung mapapansin nyo, ayan. No? Mas lumalaki ngayon yung inyong profit. And sigurado kayo na nasa trade na ito, wala na tayong talo kasi paakyat lang ng paakyat yung ating mga trailing stop. Okay, tingnan natin kung matitrigger. Ayan, sunod lang din sila ng sunod. Tingnan natin kung hanggang saan yung iaangat ng ating kita dito. Ayan. Right, ang hinihintay na lang natin ay magkaroon tayo ng red candle and bumaba yung presyo para matrigger na yung ating trailing dito. So, kinagandaan nito guys, kapag paakyat pa ng paakyat yung presyo, matatamaan niya ngayon yung mga take profit levels nyo dito. Okay? Pero kapag bumaba na sa mga levels na ito, at least may maiuwi na kayong panalo. Ayan, wala pa siyang balak bumaba. Ito na siguro yun. Tingnan nyo mabuti. Ayan, na-trigger na. Okay? Ilan na lang yung natira. Kapag bumaba pa yung presyo dyan, matitrigger ng lahat ito. Ayun. So, na-trigger ng lahat-lahat yung ating trailing stop and may naiuwi tayong panalo. So, yun yung value ng ating trailing stop, no? Hanggang patuloy ang pagtaas niya, patuloy rin yung pagsunod ng ating trail. Okay? Kapag bababa siya, hindi na rin gagalaw yung ating trail to secure your profits. Okay? Gets niyo ba? Now, ipapakilala naman natin sa inyo guys, itong purpose ng ating break-even. Now, itong break-even is when we are in profit na, no? And kapag tinurn on natin yan, yung ating stop loss na nakalagay dito is pupunta ngayon yan doon sa ating buying area. Okay, ibig sabihin back to zero siya, no? Turn on natin. Ayan, kung mapapansin nyo, lumipat siya ngayon doon sa ating buying area. Okay? Now, kapag bumagsak pa yung presyo, tandaan nyo yung ating balance ha, 277.75. 277.75. Kahit man bumagsak yung presyo, pabalik dun sa ating entry level, dahil nga naka-turn on yung ating break-even, hindi na ngayon mababawasan yung ating pera. Okay? So, ang gagawin na lang natin ito guys is hintayin natin na yung presyo ay bumalik dun sa ating entry level para mapakita sa inyo na hindi mababawasan itong ating pera. Okay? So,
277.75. Ayun na nga, na-trigger na, and kung napapansin nyo, hindi na bawasan yung ating pera. So, yan yung value ng ating break-even. Okay, gets nyo ba? So, ganun mag-function yung ating Zentrol Trading Manager. Now, pwede itong gamitin sa standard account, pwedeng gamitin sa micro account, pwedeng gamitin sa cent account. Okay? And pwede rin itong gamitin sa kahit na anong brokers na meron tayo sa market. Okay? As long as MT5 and as long as gagamitin nyo ito sa computers or sa laptop only. Hindi ito applicable sa mga cellphone. Okay, unfortunately, wala pa tayong EA na pwedeng gamitin sa mga cellphone. Okay, kapag gusto nyo namang i-download itong ating Zentrol Trading Manager, ang kailangan nyo lang gawin is, first, kailangan nyo mag-register. Dapat nakalagay na dito yung account nyo. Okay, kung hindi nyo pa nakikita yung account nyo dyan, kailangan nyong mag-create ng account. Okay? Once nakapag-create na kayo ng account and nakita nyo na yung buong pangalan nyo dyan, ang next yung gagawin is hanapin itong yellow basket icon na meron tayo dito. Click nyo yan. Okay? Tapos lalabas ngayon itong market tab. Ang next yung gagawin is isa-search nyo ngayon yung Zentrol. Okay? Zentrol Trading Manager. And kung mapapansin nyo, meron tayo ditong Zentrol Trading Manager na $40. Ito yung presyo ng ating EA. And pwede nyo na itong gamitin lifetime. No? Pwede nyo rin itong i-install sa 5 gadgets na available or sa 5 laptop or computer na meron kayo. Now, kapag gusto nyo palang i-test ang Zentrol Trading Manager and nagdadalawang isip pa kayo kung talaga bang kailangan nyo ito or hindi, gumawa rin tayo dito ng demo. Okay, ayan. So, pwede nyo itong magamit and ma-download for free ng 2 days lang. Okay, 2 days lang yung palugit natin dito sa inyo para lang ma-test and para lang ma-check kung talaga bang okay sa inyo. No? Kapag nakapag-decide na kayo na okay gamitin ng Zentrol Trading Manager, then you can purchase the full version. So, para hindi masayang yung pera nyo, okay? Pag-isipan nyo muna kung talagang kailangan nyo. Kung na-realize nyo na kailangan nyo, then you can purchase, no? Click nyo lang ito, ayan, and click buy. Alright? So, that's it. I hope na nakatulong itong Zentrol Trading Manager and I hope na paliwanag natin ito ng mabuti. Until next time, have a great day. Peace out.